Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Alright, so ito po, meron tayong breaking news, tuloy na po ang Sara resigned rally mga kababayan. Okay, so magkakaroon po ng Sara resigned rally sa darating pong May 17, 2024 at nabago po ang venue, hindi na po sa DepEd, dyan po sa Pasig, kundi ito po gaganapin dyan po sa Liwasang Bonifacio mga kababayan. Tandaan nyo po yung date, May 17, 2024. Yan po sa Freedom Park, yan po sa Liwasang Bonifacio. Yan lang po yan sa Loton, katabi po yan ng City Hall ng Maynila. At pag medyo lumampas ka po, doon na po yung banda sa Quiapo. So, ano po yan? Yan po yung venue. Ginamit po yan nung Maisog. Hindi, Maisog ba yun? Hindi, yung rally ni Kibuloy pala. O, doon po yan sa tapat tapat ng nasunog na post office ng Maynila. Okay, so tuloy na po yan at mamaya meron akong mas magandang good news. Pero bago yan, bakit ba kinakailangan mag-resign si Sara Duterte? Naku, alam niyo mga kababayan, bilang Deputy Secretary, ito po ay napakalaking responsibilidad. At kinakailangan talagang tutukan mo ang iyong trabaho. Kasi di sa'yo nakasalalay yung education, yung matututunan ng mga kabataan. Pero kung ikaw ay Deputy Secretary at hindi mo mismo alam ang iyong trabaho at hindi mo nagagawa ang iyong trabaho dahil mas inuuna mo ang politika kaysa sa iyong pagiging Deputy Secretary, siguro pinakamaganda, mag-resign ka na lang. Mag-resign ka na lang sa pwesto mo at kung gusto mo mamulitika ng mamulitika, mamulitika ka. Pero ngayon, bilang Deputy Secretary, kinakailangan na gawin mo ang trabaho mo, yung iyong mandato. Pero dahil nga ikaw ay nakikita ng incompetency, mga kababayan, napakarami pong kapalpakan na nakikita dito po sa DepEd, sa pamumuno ni Sara Duterte. Kaya naman napakarami na pong mga kababayan natin ang nananawagan ng Sara resign dito po bilang DepEd Secretary. Pero bago yan mga kababayan, pakinggan natin itong video ito na kung saan dito pinapakita at nananawagan itong ating kababayan dito kay Mr. President bilang mga taxpayers. Kinakailangan namin o deserve namin ng isang qualified and competent person to head ito pong DepEd. Kaya naman po parang awa nyo na sa aming mga kabataan, sa aming mga estudyante. Naku, baka pwede naman pong alisin nyo na po si Sara Duterte bilang DepEd Secretary. So ito, panoorin po natin guys. Philippine Vice President and Education Secretary Sara Duterte admits she did not review revisions to the new K-10 curriculum, citing her lack of background in the education sector. Guys, we have an education crisis and we have an education secretary who has no competencies in education. I felt guilty kasi alam ko isa ako sa nag-cause ng stress because I do not come from the education sector. I do not have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review. Only in the Philippines nga naman, I think it's time for President Marcos to replace VP Sara as Secretary of Education. He owes it to us as taxpayers to ensure that the best person, most knowledgeable, most competent person is running the Department of Education. Pamumulitika po ang pag-a-appoint ng tao na walang competency para sa posisyon. At ngayong may education crisis tayo, responsibilidad niyo pong siguraduhin na yung pinaka-competent person ang nakaupo sa Department of Education. Para niyo na rin sinabi na kung may construction project tayo, okay lang mag-hire ng foreman na walang idea sa construction. Di ba nakakatawa yun? And here we are talking of our education sector. Kaya please lang, pakipalitan na po si VP Sara as Department of Education Secretary. Alright, so yan mga kababayan, yung panawagan ng karamihan sa ating mga kapwa mga Pilipino, ang pagre-resign po ni Sara Duterte yan po sa Department of Education. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, dapat nga hindi na tayo nananawagan ng resign eh. Kasi sa totoo lang, kung itong ating Vice Presidente ay merong delikadesa, matagal na siyang bumitaw eh. Kasi yung position niya bilang Deputy Secretary is an appointed position. In-appoint ka ng Presidente.
Yan, ikaw kasi pinagkakatiwalaan ka ng presidente na gagawin mo ng maayos yung iyong trabaho. Ang problema, mga kababayan, itong pamilya ni Sara Duterte, panay ang paninira, panay ang panggugulo dito sa gobyerno ni Marcos. Yung kapatid niya, yung tatay niya, tapos yung isa pa niyang kapatid. So, kung itong si Duterte, si Sara Duterte ay may delikadesa, matagal na siya dapat bumitaw dyan eh. Pero dahil nga walang delikadesa, at hindi natin alam kung ano dahilan, kung bakit hindi niya mabitaw-bitawan yung kanyang posisyon bilang Deputy Secretary, kinakailangan na siguro nating manawagan sa Pangulo. Kinakailangan na nating sama-sama nga sumigaw at manawagan na pag-resignin itong si Sara Duterte. Unang-una, dahil doon sa mga kapalpakan dyan sa DepEd, at siya mismo umamin na marami siyang loopholes bilang Deputy Secretary. Kaya naman mga kababayan, eto na tuloy na po ang Sara Resigned Rally mga kababayan, nagaganapin po sa May 17. Ito, pakita ko lang sa inyo yung yan. Ayan mga kababayan, tuloy po yan, May 17, 2024. Maaga po, alas 8 po ng umaga dyan po sa Liwasang Bonifacio. At ang good news na sinasabi ko ito mga kababayan, hindi lang po ito purely mga pangloyalista. Okay? Baka sabihin nyo, hindi naman ako makamarcos eh. Hindi po. Attendant po ito ng mga tao na naniniwala na kinakailangan mag-resign si Sara Duterte. So, hindi kinakailangan ikaw ay loyalista. Kung ikaw ay taga-suporta ni Isko Moreno at naniniwala ka na si Duterte ay dapat na mag-resign sapagkat hindi niya nagagawa ng maayos ang kanyang trabaho, pwede ko pong dumalo. At kung ikaw naman ay kakamping, mga kababayan, at naniniwala ka rin na dapat mag-resign si Sara Duterte, welcome ka po na dumalo dyan po sa Sara Resigned, dyan po nagaganapin sa Liwasang Bonifacio sa May 17. At kung ikaw naman ay dilawan, at kung ikaw naman ay pro-administration. So, not necessarily pro-Marcos. Pro-administration. Ikaw po ay welcome pong dumalo sa darating na Sara Resigned Rally dyan po sa Liwasang Bonifacio sa darating na Biyernes, sa susunod po na Biyernes sa May 17, 2024. Alam niyo mga kababayan, dito po makikita ang tunay na pagkakaisa. Iba-iba pong kulay laban po sa isang grupo. Laban po sa grupo ng mga Duterte. So dito makikita natin na itong ginagawa nila mga maisog rallies na ito, sila lang po may gusto niyan. At kapag nagsasalita sila na ito'y ginagawa nila para sa mga Pilipino, para sa taong bayan, huwag po kayong maniniwala sapagkat majority of Filipinos, kakampings, dilawan, pro-Marcos loyalist, pro-government, katulad natin, mga Iskonians, lahat po yan nagkakaisa na para po pag-resignin si Sara Duterte. So ito mga kababayan ay hindi na po as in Marcos versus Duterte. Ito mga kababayan ay Filipinos, sabi na nga natin Pilipinas versus Duterte. Ayan mga kababayan, kaya naman po, sana po dumalo tayo. Hindi naman po natin kinakailangan sobrang dami. Ang importante po, mailabas po natin yung ating boses, marinig ni Presidente Bongbong Marcos. At kung ayaw niya po mag-resign sa sarili niya, sana po marinig ni Marcos, marinig niya yung sigaw ng taong bayan at mapalitan na itong si Sara Duterte dyan sa DepEd. Hindi naman po dahil sa kagustuhan lang natin, kundi dahil po sa kapalpakan mismo. Hindi niya po nagagawa ng maayos sa kanyang trabaho bilang Secretary ng Department of Education. Alright, so ilang mga kababayan, anong kulay ka man? Dilaw ka man, pink ka man, blue ka man, o ikaw ay pula, pro-government, kayo po lahat ay iniimbitahan na dumalo at makiisa dito po sa Sara Resigned Rally. Kailan po uli? May 17, 2024, araw po ng Biyernes, alas 8 po ng umaga. Alright?
See you there po mga kababayan.